Isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ng North Luzon Expressway Harbor Link na isa ring solusyon sa traffic sa Metro Manila. Sa pagtitipon, sinabi ni DOTC Secretary June Abaya na hindi na raw nila iimbestigahan si MRT General Manager Alvy Tangcol dahil wala namang formal complaint kaugnay sa issue ng umano'y pangingikil. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, unahin lang natin itong groundbreaking ng tinatawag na NLEX Harbor Link. Ito yung link from NLEX papunta ng North Harbor area na ayon sa proponent nitong proyektong ito, ang NLEX, ay yung kung halimbawa ay tracker ka na bumabiyahe ka ng 2.5 to 3 hours mula papuntang North Harbor ay nasa may 1 oras na lamang. Ito yung mga nanggagaling sa North, napapansin nyo na may naka-standby na doong exit, katapat ng Mindanao exit kung papunta ka ng Quezon City. Ito naman yung tinatawag na segment 9 na exit. Ito yung papuntang Manila area. Groundbreaking pa lamang yan kanina at inaasahan na 2016 pa ang completion nito, na ito ay pupunta hanggang sa tatawid dito ng MacArthur Highway, didiretso hanggang C3 at nandun ka na sa may Harbor area, sa may North Harbor area. At sinasabi nila na hindi kagaya ng inaasahan, bagamat di pa naman nangyayari, yung monster traffic daw na magiging epekto ng Osmeña Highway Project. Ito naman na hindi, sapagkat ito daw right of way ng proyekto na ito ay 77% ay yung dinadaanan ng patay na riles ng PNR na bubuhayin din daw kasabay nitong proyektong ito. At hindi ito dadaan sa mga major thoroughfare maliban lang dun sa pagbagtas nito sa MacArthur Highway. At ito daw ay magiging solusyon kung matatapos na sa problema natin sa pag-decongest ng Metro Manila, partikular na nung pakikipagsabayan ng mga malalaking delivery trucks mula sa north papuntang south, kung ito ay matutuloy. Ngayon kung matatapos na. Kung hindi pa, ay pinapagpasalamat naman ni DOTC Secretary June Abaya ang pasyensya daw ng mga asosasyon ng mga truckers at ganun din ng City of Manila na nagpakita sila ng kahandaan na maging flexible dahil habang iniintay ito ay konting pasensya muna at pagbigayan para nang sa ganun ay hindi nahahamper yung delivery of goods na napakahalaga rin naman sa ekonomiya ng bansa. Now, incidentally, tinanong na rin namin si Secretary Abaya tungkol nga doon sa problema sa MRT, yung investigasyon ng pagbubunyag ng Inicon sa umano'y suhulan at komisyonan up to 30% doon sa sinasabing pagdadagdag ng bugo ng MRT dahil isang malaking bagay rin para maibsan ang traffic sa Metro Manila. Yung paglabas ng CEO ng Inicon na may affidavit naman na hindi pa raw nakikita ng DOTC. Ang balita lamang nila ay pareho rin lamang daw nung nilalaman nang sinabi na ng Czech Ambassador to the Philippines na nagdidetalye nga nitong umano'y panghihingi ng komisyon sa pangunguna nga ni MRT General Manager Alvy Tangcol. Sabi ni DOTC Secretary Abaya, wala rin itong bearing sapagkat ang hinihintay nila ay yung merong formal complaint na i-forward sa kanila. At sinabi nila sa media na ang antayin na lang daw natin yung investigation ng NBI dahil yun naman daw yung criminal investigation at yun daw NBI ang may kapangyarihan na magsamon ng mga tao at magsamon ng mga ebidensya para ituloy-tuloy ito investigasyon na ito. Hindi daw kagaya ng DOTC na administrative investigation lamang ang kanilang kaya. Sinabi niya lahat yan kanina sa groundbreaking ng proyekto nito sa Caloocan dahil dito magsisimula yung pagtatayo nitong segment 10 na tinatawag hanggang C3 ng NLEX Harbor Link. Pia? Maraming salamat, Mark Salazar.